Hi, Earth Angels and Divine Beauties! Kamusta? Ito po si Divine Tarot 888 for your General Tagalog Tarot Reading Love Message para sa araw na to. Kamusta kayo guys? Excited ako for the message today. So may nasagap tayong person dito na may gusto sa'yo pero mukhang nireject mo ata itong taong to kaya medyo tinamaan yung ego niya. At inaayos niya ngayon yung sarili niya kasi gusto niyang magpa-impress sa'yo. So first card is Honeymoon. Honeymoon phase, attending someone's wedding. Merong ikakasal or this could be the person na gustong lumevel up yung connection nyo. Baka gustong mag-propose sa'yo or baka nga nangyari na nga yung proposal na yan. Pero itong no, I feel like kinakabahan, nervous, at merong nakatalikod dito eh. So, meron dito na gustong mag-propose pero nag-back out or kinakabahan, hindi niya kaya. Yun ang naririnig ko eh. Okay. Narcissist. Someone is too full of themselves. So, may pagka-perfectionist itong person na to. Pwedeng, yung iba sa inyo, yung kadil ninyo ay literal na narcissist or someone na gustong-gusto niya yung sarili niya or gandang-ganda siya or gwapong-gwapo siya sa sarili niya. Okay, and iba-ibang level naman yung pagiging narcissist, guys. Pero so far yung nakikita ko dito, hindi naman ganun kalala. Parang ano lang, kumbaga, this is someone na ayaw niyang masaktan kasi, ayun, ayaw niyang maapakan yung ego niya. Pero posible kasi na yun nga yung nangyayari dito. And nakikita ko, like I said, inaayos niya yung sarili niya kasi gusto niyang magpa-impress sa'yo or gusto niyang magustuhan mo siya or magustuhan siya ng family mo at pinapakita na yung good side niya. Okay? Nagpa-practice. Parang nagpa-practice kung anong sasabihin. Comment kayo dyan guys kung resonate kayo dito or kung sino, kung kilala niyo ba itong nasagap natin dito ngayon. Guardian, a lost loved one watches over you. Oh, okay. Merong angel. So, yeah, merong spirit dito. Spirit ng loved one na andyan pa rin at tumutulong sa'yo. Pero in a good way naman yung tulong na nakikita ko. Parang hinihil siya or ikaw. Okay? Kung sino man to. Ano pa? Hideaway. Make time to be with your person. Create your own special hideaway. Unseen. Love can be blind. Ensure you're not overlooking red flags. Oh, parang pa-impress nga siya, no? Pero I'm not saying naman na it's a bad thing. Pero tingnan natin, guys. Celebrate the love you share with those who matter most. Mukhang mahal na mahal ka nitong taong to. Gusto niya masaya, laging nagsiselebrate. Okay? Or mukhang may party kayong pupuntahan or magkakaroon ng celebration. Toxicity. Toxic relationships can drain your energy and self-worth. Be aware. Okay. Ang nakita ko dito, merong tumututol na pwedeng family or someone na malapit sa'yo or malapit sa taong to, tutol sa wedding, sa kasalan. And then, parang ang cute lang kasi gusto niyang ipaglaban itong wedding na to or itong relationship na to. Pero, merong tumututol or merong nag-challenge sa kanya or china-challenge siya. Pwede china-challenge siya ng family mo. Pero nakikita ko naman dito na willing naman siya ipaglaban yung connection nyo kasi mahal ka niya. Trust. Guard your heart. Not everyone deserves your trust. Oh, okay. So ito yung dahilan talaga kasi may trust issue. Okay. Kaya parang feeling niya hindi siya pinagkakatiwalaan. Alright. Ano pa bang nangyayari dito? Let's use this Lenormand cards. Napalapalike po ng video, comment kung kilala nyo na ba ako or kung bago kayo sa channel na to. And, ayan.
comment anything para ma-acknowledge nyo na kailangan nyo ng gabay at masagap natin ang kwento ng buhay mo sa mga readings na ginagawa natin. Kung hindi naman po kayo interesado sa ganitong klase ng video, huwag nyo na pong panoorin. Okay. Lilies. Oh, maganda to. Harmony. Fish. Okay. Rider. Wow. Willing naman siya mag-sacrifice for you. Kaso lang may problem. Mistakes, chaos, worries. Itong demise and the stork, newness, pregnancy, beginnings. Alam mo yung mga nangyayaring hindi maganda, kaya yan nangyayari kasi may dahilan, kasi aayusin. Sa totoo lang nakikita ko na mag-workout pa rin naman itong connection ninyo. Although may mga challenges talaga na overwhelming. Connected sa family or sa mga tao sa paligid mo. Ayan, tingnan mo, may mga mice, di ba? So, yan yung mga connection ninyo na humahadlang or or parang, yun nga, like I said, challenge yung connection ninyo. Legit ba yan? Totoo ba yan? Loyal ba yan sa'yo? Mahal ka ba talaga yan? Whip, suffering, purge. Okay, so ito na nga, kaya ito nangyayari kasi gustong ilabas yung totoo. Ano bang katotohanan dito? Okay, snake and ano tong tumalon? The snake and the locket. Cherish. Okay. Trickster. Tenderness. Alright. Sino to? So, meron ditong trickster na parang sweet talker na idadaan sa matamis na mga salita. Okay, this could be someone naka-deal ng person mo na pinoproblema niya. Purge, suffering, conflict. Okay. Very stressful person or toxic. Okay. Kung sino man to. The key. Doorway. Oh. There is an opportunity. Okay. Mountain. Challenges. Blockage. Obstacles. Ay, nalagdag pa. Okay. So, the key, the mountain, ano pa? The ring. Proposal. Okay. Wow. So, may pintuan na nagbubukas or opportunity na available para mangyari itong big proposal. Pero, parang feeling nitong person na to, malaking ano siya, malaking responsibilidad, which is totoo naman kasi. Malaking responsibilidad naman talaga yung isang serious na relationship or connection. Okay. So, yung nasagap natin today is isang relationship na may pag-level up na to kasi gusto ko ngang pakasalan nitong person na to. Oh, look, oh, spiritual. Your spiritual journey is beginning. 11-11. Oh my gosh. This is an important number for twin flames. It symbolizes the harmony of and balance of soul counterparts. So guys, yung masagap natin today, mag-soulmate kayong dalawa, kaya magaan yung loob nyo sa isa't isa kasi kilala mo na to sa past life mo. This is someone na legit yung connection na meron kayo. Kasi hindi lang yan physical but also spiritual. At again, nakikita ko dito na merong kasalan talaga guys. And I love it kasi ang gaan ng pakiramdam, very pure. And also, the Holy Spirit is here. Kita mo yung white dove. And then, itong 11-11, tingnan mo, maaliwalas, di ba? May mga clouds. Pero I feel like it's a balance of fire and water. Kasi, tingnan mo yung colors dito. Oh. So, pwedeng nafe-feel nyo na medyo, minsan nagka-clash kayo or magkaiba kayo ng ugali. Pero, at the same time, there is harmony. Okay. Meron din dito, may nakita ko may mga sinasabing negative yung ibang tao. So, pero sabi naman dito malaya ka eh. So, hayaan mo na kung sino man yung nagsasabi ng hindi maganda. Ang mahalaga is yung connection mo kay God. I love it kasi mukhang malakas ang intuition mo or lumalakas ngayon yung intuition mo. Someone's going through a spiritual awakening na spiritual journey. Ayan o. Your spiritual journey is beginning. So, lumalakas ang intuition mo, nakakatanggap ka ng guidance, mga messages, mga synchronicities.
na nag-guide sa'yo sa kung anong dapat mong gawin, kung tama ba yung mga desisyon na ginagawa mo. Okay, I love it. Merong mga flowers na color pink. Okay. It symbolizes na parang you are blossoming or the connection is blossoming. Power! The power of love is like a magnet drawing souls together. So, powerful itong connection ninyo. Umaapoy eh. Grabe. So, there is so much attraction and talagang inuugnay kayong dalawa with this powerful na energy. Clarity, take time to think about your situation to gain clarity. So, parang nasabi dito, oo, powerful yung connection ninyo, pero kailangan pag-isipan din ng mabuti. You need to have clarity of mind. So, nakita ko ulit dito yung apoy tsaka yung air or pwedeng tubig kasi color blue eh. So, ayan. Baka meron dito fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, water signs, Cancer, Pisces, Scorpio. Ganon yung relationship. Or meron din fire and air. So, yung air naman is Gemini, Libra, or Aquarius. Although kahit anong sign naman pwede dito, binanggit ko lang yung mga nakikita ko so far. Okay. So, ano po mga messages? Oh my gosh! Wala na mas clear pa dito. So, ito na nga eh, marriage talaga yung nasagap ko for the reading today. A marriage of souls is a union of two divine counterparts blending together. So, you are divine counterpart, masculine and feminine, blending together. And I feel like pati yung mga family nyo, it's like you are blending your families together. And, wow! May celebration, marriage, wedding, nakakatuwa. So, there is union. Grabe naman. So, it's actually a very powerful union, guys. Babaguhin yung buhay mo or binago na nga yung buhay mo nitong relationship na to. Oh my gosh! Look at that. Marriage and then union. The union of divine soul counterparts is a miraculous event that begins when you least expect it. Oh my gosh. So, pwede itong biglaan. Kunyari, nakilala mo lang tong person na to like 2 months ago, 5 months ago. Tapos bigla ngayon, ito na kayo, lumilevel up na. Or pwede din naman kahit matagal mo na tong kilala, pero ngayon lang kayo nagtagpo ulit at mangyayari itong union. Dahil kayo ay divine soul counterpart. Siya yung divine soul counterpart mo. Ibig sabihin, siya yung better half mo on the spiritual level. Pwedeng soulmate mo siya or twin flame mo siya. So, ito nga sabi dito, miraculous event. So, ibig sabihin talagang miraculous. Hindi mo talaga akalain or hindi mo talaga inexpecto. Dadating ito sa tamang panahon, sa time din na parang, alam mo yun, it makes sense or tamang panahon. Divine timing. Yeah, yun yung narinig ko. It makes sense na mangyari itong union na ito. So, pwede kasi yan marami kang pinagdaanan sa buhay tapos biglang ito na siya. Ito na si person mo. 333 on the screen. Oh my gosh. Ayan. So, it's an energy of abundance and creativity. Ayan. May mga angel numbers. May mga synchronicities tayo, guys. And actually, I also saw 1331. So, mirroring kayo eh. You reflect each other's energy. So, nagkakasundo or parang ang nakita ko dito, parang binabalansin ninyo ang isa't isa. Kunyari, ito yung attitude mo, tapos siya, iba naman yung attitude niya. Kung anong kulang sa kanya, yan yung meron ka. Kung ano naman yung kulang sa'yo, yan din naman yung pwede niyang i-provide sa'yo. Very supportive. Wow naman. Parang I'm hearing na ang swerte mo talaga kasi sobrang supportive itong person na to. Oh, look at that. Intense. Oh my gosh. The intensity of a true soul connection includes great highs and great lows. Okay, napaka-intense na energy. Anong nangyari dito? Yan yung tanong, di ba? So, yeah. Tingnan natin guys ha. Kasi
nakaka-curious din, pero at the same time parang doon yung feeling na ano kaya to? Ano kaya nangyari? Respect your relationships. Okay, may mga tao sa paligid eh. Ayan. Remarkable, notice everything remarkable about your relationship. Okay? So, I feel like something about sinasabi or iniisip na ibang tao, yan yung intense. Synchronicity. And also, sobrang vulnerable itong person na to or kayo pareho. May nag-uusap-usap na tungkol sa kasal. May sing-sing. Ayan o. Meron mahilig makinig ng music. Comment kayo dyan kung kayo yon. Nakikita natin dito. Synchronicity. A divine soul counterpart relationship is blessed with amazing moments of synchronicity. Okay. Emotions. Look deep within your emotions. Someone is so emotional. Bakit? Dreams. Share your dreams together and encourage each other to make them a reality. Oh, okay. Merong umiiyak dito and may pag-usap tungkol sa mga pangarap. Maraming pangarap. Openness. Be open to accept divine guidance in your relationships. Past lives will reunite with their loved ones over and over again through many different lives. May nagbabasa ng Bible dito. And also, yeah, it's a Christ-centered relationship, which is okay yon. At, soulmate mo siya, your connection is eternal and unbreakable. Telepathic, close soul connections are harmoniously synchronized, creating moments of telepathy. Grabe. So, nababasa niyo yung isip ng isa't isa. Alright. Meron din dito, tinatry basahin yung isip mo, pero hindi niya ma-access. Okay, kung sino man yon. Mukhang meron kang, stalker. Okay. So, alisin ko muna tong mga cards kasi gagamitin natin ngayon ito namang tarot cards. Okay, alisin ko muna to. Ayan. So nga pala meron din dito, pinipigil ng mga magulang na magpakasal kasi masyado pang bata. Okay? Pero hindi yung sa lahat guys ha. Nakita ko lang dito habang tumitingin ako sa cards kanina. Okay. So, ito yung intensyon ng person mo. Kaya ako natahimik kasi nagko-concentrate ako, guys. Okay, concentrate sa mga cards. At sa kung anong mensahe man ang ibibigay sa'yo ngayon. At may dumaan na airplane, di ba? Narinig nyo ba yon? So, it could be a sign that someone is traveling. Oh, sino to? Four of Cups. Malungkot. Bored. Oh, sino to? Bored. Naboboard siya. Bakit? Okay. So, focus nitong person ay Page of Swords crossed by the Five of Rods. Okay. Below is the Six of Swords. Above is the Two of Cups. Behind is the Magician. Before is the Justice card. Okay, meron dito chismoso or chismosa ba to? Or nagsustok lang talaga sa'yo tong taong to kasi hindi naman nagsasalita pero nag-observe, very observant. Gusto niya mag-try ulit at mag-reach out sa'yo kasi naboboard siya sa life niya or baka feeling niya na parang may kulang sa buhay niya at gusto niya maging masaya, syempre. So, gusto niya ng somebody to love. Yun yung narinig ko, somebody to love. Parang yung kanta ni Justin Bieber, di ba? Okay, baka may nanonood dito na nakikinig kay Justin Bieber. Kaya nabanggit natin yon. So, this person is looking for somebody to love. Pero, yung relationship na nakikita ko dito, nagkaroon na kayo ng chance dati. Pero ngayon, magta-try siya ulit.
So, pwedeng, yung dati niyong relationship ay hindi nag-work out at ngayon gusto niya na mag-propose sa'yo. And this time, more optimistic na siya. Nanggaling kasi siya sa another situation at ngayon gusto niyang i-pursue yung connection ninyo na meron kayo. So, the Magician is in the past. This is someone na ready na siya. So, ibig sabihin, kilala ka na nito matagal na. Parang nervyoso yung person. Or someone na vulnerable. Sobrang vulnerable. Pero sa past, kilala ka na niya at nalilito lang siya paano mag-approach sa'yo. Magician, baka Gemini or sama na may ganun sa chart niya. Meron din dito Libra, malakas ang air sign, Gemini, Libra, Aquarius, water signs, Cancer, Pisces, Scorpio, although this can be any sign. May konting fire sign, Aries, Leo, or Sagittarius. So sa current, ito nakaka-curious siya sa'yo, nobserbahan ka niya. Sa near future, sabi dito paglalaban ka niya or papakasalan ka niya. With the Justice card, gusto niya ng fairness, balance. This is someone na maglalakas loob din sa near future. Ibig sabihin currently, hindi pa ganun kalakas yung loob niya. No, kasi andun pa lang siya sa point na pinag-aaralan ka niya or yung sitwasyon ninyo. At natatakot din siya na magka-conflict sa inyong dalawa. Pwede nagkaroon to ng other party involved or other people involved or merong person from the past na baka yung person from the past ay tutol sa relationship na to. And yun yung dahilan kung bakit may conflict. Kasi iniisip niya na baka may magalit pag nagkatuluyan kayo or kapag, ito, kasi relationship to, commitment. Baka may magagalit or galit na nga dahil sa relationship na mayroon kayo. Okay. Dati nagkaroon kayo ng misunderstanding. May iba siyang person sa past, pero currently, umuusad na yung connection ninyo. Nabibigyan na kayo ngayon ng chance. And sa near future, sabi dito, ipaglalaban niya to. And ito yung pinaghahandaan nitong person mo. Pinaghahandaan na niya yung magiging committed relationship or yung wedding na talaga. And at the same time, so much attracted siya sa'yo. So, it's like this person is looking forward na magiging official na yung relationship nyo or ikakasal na kayo, magkakaroon ng sumpaan. Yan yung narinig ko, parang vows. Kagaya nitong nasa picture na to. Ayan. Magkakaroon ng exchange of vows. Grabe naman. Nakakatuwa naman yung reading natin today, guys. So, comment po tayo kung sino tong nasagap natin today sa reading. Okay? Comment kayo dyan. So, also nakikita ko dito, this is someone na parang nakadepend siya sa'yo. Kung anong gusto mo, sige, okay, gusto ko din yan. Parang ganun yung ugali niya eh. Kasi kita mo yung cups nila. So, tinitingnan niya muna yung offer mo bago siya magbigay ng offer din niya. At isang dahilan kung bakit ganun is because magkaiba kayo ng ugali. So, pwede minsan nagka-clash kayo, pero lagi niya sinasabi, okay lang, mag-a-adjust ako, okay, pagbibigyan kita, or okay, ikaw yung masusunod this time, or posible na ikaw yung palaging nasusunod. Ayan. And may nakita kong maraming pera. So, I don't know kung sino yung maraming pera, baka siya, or baka pareho kayo, pero pwede din kasi na yung pera is, yan yung pinag-uusapan or merong pagpaplano sa kung anong gagawin sa pera or mag-share kayo ng finances ninyo, i-merge niyo yung finances ninyo. Okay? At merong kasunduan. Ayan. Grabe. Grabe. As in. So, nakakatuwa naman. Alam mo, nakita ko dito, this is a very kind-hearted person, yung kadil mo. And ano din siya spiritual din siya at magaan siya kasama. Ibig sabihin, this is someone na I'm here mapagkumbaba or mahaba yung patience niya. Grabe, sweet naman. Nakakatawa. Sobrang nakakatawa. Okay. And then,
may something dito na hindi siya masaya. Yung galing sa past niya or kung anong nangyari sa buhay niya bago kanya nakilala or bago siya napadpad sa'yo or napunta sa life mo. Okay? Oh, Queen of Swords. Pwede tong nagkaroon ng failed relationship or iniwanan siya nung previous person or pwede din hindi nag-work out. Okay? Or basta nagkaroon ng ending yung previous relationship niya at hindi siya masaya dahil sa mga nangyari. Pero ngayon, nakafocus kasi siya sa'yo. Sobra siyang nakafocus sa'yo. At sinasabi dito, gusto niya mag-try ulit sa relationship. So, baka nga kinikilala niya isa't isa at itong person na to ay nasa point ngayon na iniiwanan niya sa past yung mga nangyari at tinatry niya ngayon mag-move forward sa buhay niya at bigyan ng pagkakataon itong connection na to or relationship. Supportive energy, Knight of Swords, Five of Pentacles, the Death card, and the World card. Oh my goodness. Grabe. Wow. So, parang ang bilis ng mga pangyayari. Anong nangyari sa'yo? Okay. Five of Pentacles. Nakikita ka na sa sitwasyon na sobra kang nahihirapan ngayon. Okay? And, down ka ngayon. And pwedeng itong person na to ay tumutulong sa'yo or tutulong siya sa'yo. Pwede din naman na siya yung down. Okay? Meron dito guys. Hindi naman sa lahat magre-resonate ito ha. Pero merong death. Ayan. Merong ending. Death. Pwedeng literal na death sa family. Yeah, for some of you meron. Yung iba naman, this is sitwasyon na hindi nag-work out at kailangan magtapos. So, yan din yung dahilan kung bakit malungkot itong taong to. Naboboard siya. Merong dito guys na yung person ninyo ay nakakaranas ng depression. Pero wag mag-alala kasi hindi naman yun katapusan ng lahat. Kasi, well, ganun talaga yung buhay, di ba? And, yeah, maganda man yung nakikita ko sa relationship ninyo nitong taong to. Pero, meron din pala siyang pinagdadaanan na depression or lungkot or isang sitwasyon na tinatry niyang mag-heal at tinatry niya ulit bumangon or tinatry niya magkaroon ng chance ulit sa buhay. Okay? Grabe. Pwede din itong person mo, meron din ako nakikita dito guys na nagkaroon siya ng accident at ngayon, para siya nabigyan ng bagong buhay. Kaya siya moving forward ngayon sa buhay. Meron nagkaroon ng NDE. Ayan. If you know, you know. Sige, sabihin ko na nagkaroon ng near-death experience. Pero ngayon, moving forward. Ayan, hindi naman yan sa lahat mag-resonate. And remember, this is a general reading po. So, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Pwedeng partly mag-resonate. Okay? Or fully. Ayan. So, now, the outcome is the World card. Okay. So, kahit marami siyang pinagdaanan, ito, nasa point siya ngayon na nagkakaroon ng ending. And sabi ko nga, this is a new beginning. Pag sinabi kasing ending, hindi ibig sabihin nun na wala na. In fact, maganda nga yung ending eh. Kasi pag nagkakaroon ng ending, nagkakaroon na ng bagong simula. At itong bagong simula na ito ay isang opportunity. At yung opportunity na yon, hindi lang yan basta-basta opportunity. It's a big opportunity. Okay? Kaya yan, the World card, kita mo merong bilog, di ba? And this is also the very last deck in the tarot na ibig sabihin, tapos na isang cycle, isasara na yan, at may magbubukas na bagong cycle. At sa bagong simula na yan, napakadaming posibilidad. At I'm hearing also na prosperity. Okay? So, blessings. Prosperity ang dala nitong connection na to sa buhay mo, which is sobra yung nakakatawa. As in, parang ang cute. Okay. Three of Cups. May celebration. Eight of Cups. Oh, sino to? The Hangman. Oh my gosh. The Temperance. Sino to malungkot naman? Seven of Swords. King of Swords. Two of Pentacles.
Ten of Rods, Ace of Cups. Okay. So, merong nabibigatan kasi, burden kasi to eh. Ayan o, Ten of Rods. Pwedeng ikaw to, pwedeng someone in your circle. Kasi nakita ko mukhang malapit sa'yo. Pwedeng kapatid mo, family mo, kaibigan. Ayan o, malapit sa'yo to. So, may burden. Okay? Pero alam mo ang sabi dito, itong burden na to, ito na yung ending. Meron dito, posibleng mag-aaway. Pero yung pag-aaway na yun, magdadala naman ng peace and harmony bagong simula. Nandito yung Lotus, oh. So, may mga lesson learned despite the things na hindi magandang nangyari. Merong sun rays, it symbolizes positivity. Ayan, and sunrise. Ayan, sun rays and sunrise. So, di ba? Sounds like, okay. So, itong person na to, may pagtatampo eh, pero King of Swords, Two of Pentacles, Four of Pentacles. Okay, malungkot. Malungkot siya. Eight of Pentacles. Merong naghihintay. Okay? Pero like I said, guys, itong burden na to, it will in fact turn into a blessing. Ayan, nakakatawa siya actually. Kasi this is a blessing na hindi ina-expect. So, i-claim nyo yan. King of Pentacles. Meron dito connected sa money. Okay, money, stability. Okay. Ano pang messages for you? Four of Swords and the Sun. Okay. Someone is like isolating themselves to gain clarity. So, this is someone hurting. Pero, sa hurt na yun, nagkakaroon siya ng growth. So, alam mo, minsan yung hurt kasi hindi naman din bad thing. Siguro, feeling, syempre, pag andun ka sa sitwasyon na yun, malungkot, masakit, di ba? Pero, ang nakikita ko kasi dito, it's really a good thing. It's like, the pain fuels you to be the better version of yourself. And, tingnan mo yun, oh, umaapoy, guys. Grabe. So, Mars is in Aries right now, di ba? So, ayan, mayroong mga planetary placements ngayon na talagang tumutulong sa'yo to push you forward and to overcome barriers, to remove obstacles. Yan yung nakakita ko dito. So, pwedeng ikaw to, pwedeng ito yung person mo. Pero, galing to sa isang sitwasyon na akala ay wala ng chance. Ngayon ay talagang parang umaapoy talaga. As in, umaapoy at you will rise from the ashes. Grabe. Yan yung nakikita ko dito. Ayan o, bagsak, di ba? Pero you are going to rise from the ashes. O, di ba? Chariot yung kasunod. So, the chariot is forward movement. So, you have been wounded. For some of you guys, you were stabbed in the back. You were down. Pero, ito ngayon, umaarangkada. Wow! Umaarangkada. Ayan, i-claim nyo yan, guys. I-claim nyo yan. With the Ace of Rods, you are just following your heart. You have forward movement. Ito na yung tamang direksyon para sa'yo. At kaya din nangyayari ito dahil sa faith mo at dahil din sa blessing ni God, syempre. Nakita ko yung star dito sa helmet nitong person na to. Ayan, meron dito nagmumotor, naka-helmet. Ayan. And then, meron din dito nagde-drive ng car. Ayun. Because you have the full armor of God. Kita mo may sword siya. Oh, may helmet, may armor. Oh, may armor, may sword. Grabe. This is a divine message. So, i-claim nyo to, guys. Grabe. Ang ganda. Ang ganda ng message. Pati yung energy, syempre. So, kung ikaw to at bumagsak ka, ito na yung pagbangon mo. Have faith, keep praying, keep moving forward. Parang nakakaiyak na, parang napaka-overwhelming. I'm hearing also your angels are with you, helping you. Nine of Swords, Six of Pentacles, Three of Pentacles. So, yung pinoproblema mo, especially about money, finances, and stability, partnership, malalampasan mo yan by taking action. You have the Queen of Rods. So, the Queen of Rods is an action taker. So, Page of Rods and the Six of Cups. Okay, bagong simula na to. Be gentle sa sarili mo. Yan ang sabi dito. So,
If you feel na parang naging harsh yung buhay sa'yo, kasi umaangat yung mga flowers, kagaya nitong flower din na meron dito, na sobrang nagbo-blossom talaga. So, be gentle sa sarili mo. Yan yung pinaka-message. Ibig sabihin, it's like the universe is acknowledging you, your heart, kung gaano ka kabuting tao, kung what kind of blessing you are to other people. So, you also have to be a blessing to yourself. Ibig sabihin, well, syempre, as long as gawin mo din kung ano yung dapat mong gawin sa bawat sitwasyon mo, you will be fine. Parang extra message na lang to love yourself, take care of yourself, calm down. Ayan, yun yung pinaka-message para sa'yo dito. Grabe, ang lalim ng reading today at sobrang nakakatuwa. So, kung sino man po yung mga nagre-resonate, mag-comment po para alam natin. Ten of Cups is here sa bottom of the deck. This is about wish fulfillment. And ito din yung card ng being with the one. Ayan o, tingnan mo. Oh, merong masculine tsaka feminine energy dito. Pinagtagpo kayo nitong person na to. This is also the family card. So, yeah, you could be focused on your family right now. Alright. Ano mga gustong sabihin sa'yo ng person na ka-deal mo? Tingnan natin. Dito magkakaalaman. Charot! May ganon. Okay. So, depende. Depende kung anong masasagap natin today. Oh, wow! In a relationship. Okay. Oh, akin ka lang possessive, breakup ending. Oh my gosh. Sino naman to? So, meron dito sobrang possessive. Oh, anyari. Breakup. Okay. Hindi ko pa alam. Pero, ayan, yung unang card kasi nakikita ko maganda naman yung relationship. So, baka yung taong ka-deal mo ay may pagkaano siya, no? Seloso ba? Or impulsive? Kasi may breakup eh. Parang tinethreaten ka niya. Or parang sinasabi niya dito, parang may pinapapili. Pili ka, siya or ako. Something like that. Umaapoy, love, passion. Oh my gosh. Friends, getting to know. Okay. Ano pa? No. No. Bakit naman? Nalilito, confused. Okay. It's like daming iba-ibang mga energies na nasagap natin. So, comment kayo kung alin kayo dyan. Problems. Oh my gosh. Burden. Okay. Bagong simula. Oh, okay. Romance, passion. So, yung problems na yan, magkakaroon ng bagong simula. And there is romance and passion. Okay, tumalon yung cards. Grabe. Dali lang, guys. Kasi, parang ang dami, Okay, so ito yung nalaglag. Oh, muling ibalik second chance. Oh my gosh. Itong mga cards na to na masyadong marami. So, ibalik natin. At ito pa, nalaglag din. Okay. So, ano tong second chance? Sino to? Okay, tingnan natin Secret feelings, love you so much. Sorry na, oops. Oh my gosh. So, guys, meron dito, secretly, gusto niya makipag-ayos at makipagbalikan or magkaroon ng second chance. Kasi secretly, sobra kang mahal at gusto niyang mag-sorry sa'yo. Ayan, grabe. Revelasyon! Nakakaloka. Sino to? Comment kayo dyan. Money issue, work. Okay. Sino naman tong may money issue? Hurt, healing. Okay. Faith, hope, and inspiration. Ayan. So, yung may money issue tsaka yung hurt, meron ka namang faith, hope, and inspiration. You will be okay. You will be fine. You will be better. Guilty, nagkamali. Oh my gosh. Sino naman to? Charot. Okay. Sino naman yung guilty na yan? Ikaw lang loyal. Okay. So, itong guilty na nagkamali sa'yo dati, ngayon sinasabi niya na ikaw lang loyal ako sa'yo. Ayan. So, ang tanong, maniniwala ka ba sa taong yan? Okay. Sa totoo lang, nakikita ko naman dito yung pagsisisi na kaya nga siya nagigilty kasi nga nagkamali siya. Ibig sabihin pagkakamali nga yun yung nangyari.
At ngayon, mukhang gusto niya ipakita sa'yo na ikaw nga lang at loyal siya sa'yo. Ayan. Pero tingnan nyo guys, hindi yan sa lahat magre-resonate kasi meron din namang iba talagang manloloko talaga yung person. Okay? So, you have to spot the kung alin kayo doon. Kailangan yung malaman syempre kung nagkamali lang ba or kung talagang manloloko na yan at ganun na talaga yung ugali niya. So, ayun guys. Yes, yes, yes. Okay, ano naman yung yes, yes, yes? Oh my gosh! Cheating third party. Oh my gosh! Bakit? Please forgive me so... Oh my goodness. Nakakaloka. Attractive, sexy, hot. Okay. So, merong third party. Okay, nanonood stalking you. Oh, yung third party yung nagsustok sa'yo. Ayan, hindi to sa lahat magre-resonate, okay? Pero nagkaroon ng third party itong person. Tapos, yung third party ay nagsustok sa'yo. Ayan. Pero, mukhang hindi sila okay nitong third party na to. Kaya siya, sinasabi niya, please forgive me, sorry. Kasi ikaw yung the one that got away. Oh my gosh. Pahinga, time out. Okay, mukhang hindi kayo nag-uusap. Mutual understanding. Misunderstanding. Nagtatampo. Puro misunderstanding. Okay. Mutual understanding and misunderstanding pala. So, mali yung pagkakabasa ko kanina, no? Okay. Yeah, mukhang hindi mo na kayo nag-uusap at nagtatampo ikaw kaya ayaw mo makipag-usap. Or, pwede din siya yung nagtatampo kasi hindi kayo nag-uusap. Grabe naman. Feel ko dito, mahal ka pa nitong taong to. At nagtatampo siya kasi nga hindi kayo nag-uusap. Grabe. Ayan strong. Mahal pa rin kita. Oh my gosh. Nag-iisip. Okay, buti naman nag-iisip naman pala. Okay, char lang. Joke lang. You're special. Okay. Grabe, parang daming mensahe ngayon. Anong meron? Single. Okay. Forever soulmates, and ikaw pa rin, I still love you. Oh my gosh! Grabe! Ayan ikaw pa rin daw, kasi forever soulmate ka niya. Kisses, may pa-kisses, secrets, nagtatago. Nagmamadali, trying hard, babe. Oh my gosh. I need you. Nababaliw sa'yo in love, takot. Ayan guys, grabe. Alam mo yung nasense ko dito, obsessed siya sa'yo, nababaliw nga, in love nga. At, ayun, sinisikreto niya yon kasi natatakot siya. Hindi ko alam, one flirting malandi. Ayan, isa pa tong dahilan kung bakit natatakot siya kasi may iba siyang options. Flirting malandi, oh my gosh, ano ba yan? So, ayan guys ha, meron dito, obsessed nga siya sa'yo, pero meron siyang mga options. Ayan, again, hindi naman to sa lahat magre-resonate, pero comment kayo kung kilala nyo itong person na to. Parang sinasabi niya, hindi niya alam kung sino yung pipiliin niya sa mga options niya. Kasi nga, in love siya sa'yo, tapos marami din siyang options. Nakakaloka siya. Okay, alright. So, daming message. Grabe. Ito naman, para naman to sa mga mag-soulmate. Okay. Ready muna natin. Mag-soulmate at twin flame. I am excited for our future. Don't pressure me. Oh my gosh. I'm not happy anymore. You make me happy. Oh my gosh. Okay. So, meron dito na hindi siya masaya pero nung nakilala ka niya, or dumating ka sa buhay niya, naging masaya na siya. Grabe naman. Ikaw yung naging happiness niya. Okay. So, excited siya sa future ninyo, pero wag lang daw siya i-pressure. We are healing and learning with all of this. I pray about you. I cry at night. Oh my gosh! Bakit? Char, okay. Bakit umiiyak? Nangyari. Okay, we are healing and learning with all of this. Oh my gosh. So, this is someone na parang gusto yung magmakaawa na bigyan mo naman siya ng chance. Grabe naman.
pinagdadasal ka niya. Ayan. Grabe! Hindi siya masaya sa sitwasyon niya ngayon. Pero at the same time, excited din siya kasi nga, parang umaasa siya or hoping siya na magkaroon kayo ng future together. Ayan. So, hindi yan sa lahat magre-resonate, okay? People don't believe in me. You hurt me. Oh my gosh. Anyari? Charot. Okay. Release negativity. Okay. Ano pa? Ano pa mga message para sa mga soulmate to or sa twin flame? I lied and regret it. Oh my gosh. Vacate. Lack of communication. Oh, I love you unconditionally. Oh my gosh. Char. Okay. So, hindi kayo nag-uusap, pero mahal na mahal na mahal na mahal ka niya. Grabe. Unconditional na pagmamahal. At ito yung tao na dating nagsinungaling sa'yo, pero ngayon nagsisisi siya. Pwede itong minanipulate ka niya harap-harapan, pero ngayon, kung iisipin niya yon, talagang andun yung pagsisisi niya kung bakit ba ganun yung nangyari, bakit ba ganun yung nasabi niya or nagawa niya. Hiyang-hiya sa'yo itong taong to, kung sino man to or kung kanino man to nagre-resonate. Oh, I can't move on from you. Oh my gosh. We need a fresh start. Oh my gosh. Guys. Honeymoon. Okay. Grabe naman, mga revelasyon. Let's forget the past. I regret what I did. Oh my gosh, guys. Ayan, oh. So, ang tanong, ano bang isasagot mo dito? If ever, let's say for example, okay, nagkita kayo by accident, nakasalubong mo siya na hindi mo inaasahan, or parehong hindi nyo inaasahan. At sinabi niya sa'yo to na, alam mo, I regret what I did. Let's forget the past. Grabe! So, anong isasagot mo? Comment nyo dyan, guys. Okay. Kasi mukhang yan yung gusto niyong sabihin sa'yo talaga. Kung magkaroon man siya ng chance na makita ka, masilayan ka. Wow! Yun yung narinig ko eh. Mukhang gusto ka nga niyang makita personally. Oh, I want a fresh start. O, diba? Ito na yun, guys. Oh my gosh. Please help me. I need it. We have to unite. Oh my gosh. I need you. Oh my gosh. Bakit ganun? I need you. Oh, parang napaka, nito, codependent itong taong ito sa'yo. Parang, talagang nasisense ko na mukhang in love sa'yo itong taong to. Grabe. Grabe! Okay. So, ano bang intention niya? Tingnan nga natin. Okay, anong intention? Intention itong person na ito. Okay, nalaglag. Ano to? Oh, wow. Knight of Wands. Okay, gusto niyang mag-try. Okay, sobra siyang obsessed sa'yo, attracted siya sa'yo, at passionate. Ayan, umaapoy. Lumalagablab. Wow, may ganon. Okay. So, umaapoy guys, sobra siyang passionate sa'yo sa connection na meron kayo or sa'yo mismo. Gusto ka niya. Ayan, may gusto siya sa'yo, in love siya sa'yo. Okay, pero alam mo may pumipigil sa kanya. Alam mo kung ano. Kasi gusto niya i-protect yung sarili niya. Ayaw niyang masaktan. Ayaw niyang mapahiya. Pero, in love siya sa'yo, attracted siya sa'yo. Yun. Gusto niya mag-take action. Gusto niya mag-try. Okay? Tingnan mo yung horse niya, oh. So, andun yung momentum, eh. Momentum na anytime, parang nire-ready yung sarili niya, eh, na anytime magre-reach out siya. Pero sa ngayon talagang nasa-sense ko talaga dito. Nakita ko talaga dito na pinipigilan niya yung sarili niya na sinasabi niya sa sarili niya, wag na, wag muna, or wag. May ganun. Ayan guys, so kung sino man to, ang nakita ko dito, ramdam mo to eh, na gusto niya makipag-usap sa'yo, kaso lang, hindi naman siya nakikipag-usap sa'yo. And the reason is because siya mismo nagpipigil or pinipigilan niya yung sarili niya. Grabe. Queen of Pentacles. Oh, okay. So, alam mo, nire-ready niya yung sarili niya, sabi dito. And, parang feeling din niya na gusto niya na yung may ipapatuloy
ipagtunayan siya sa'yo. Or meron siyang ipagmamalaki, yun pala yung term na hanap ko. Gusto niya na by the time na magkita kayo, yung may ipagmamalaki na siya sa'yo. King of Wands. Oh my gosh. Alam mo, may nakita ko dito, temptation, sabi dito, guys. So, may nagtatempt sa person na to. Okay? Yeah. Oo, gusto ka niya, pero may nakita din ako dito na may other person din na temptation din. So, ayan, you also have to consider that. Siyempre, gusto mo yung taong loyal sa'yo, di ba? And at the same time, meron din dito person na ayaw pang tumigil. Ibig sabihin, baka kasi nag-break up kayo ng person, tapos sinabihan mo siya na ayun na nga, ending na nga. Pero siya, gusto pa rin niya na mag-try ulit. Grabe, nakakaloka. May narinig ako dito na gusto din niya na magkaanak kayo. Ayan. Ayan, this can resonate to anyone. Na may person dito na gustong magkaanak kayo. Okay. So, ano pa? Okay, we have the Empress and the Knight of Swords. Oh, okay. So, this is feminine energy. Nakikita ko very assertive ka. Okay? Actually, pwede din namang ito yung person mo. Roles can be reversed. There is so much attraction. Una sa lahat. Okay? Mahal ka niya, in love siya sa'yo, attracted siya sa'yo. And also, I see someone, so much abundance, lots of money, at very assertive. Okay? So, pwede tong ikaw, kunyari may business ka or you are someone influential. Nakikita ko na napakatapang mo magsalita or you have the courage na sabihin yung totoo. Kasi ikaw tong Empress energy, you attract many things. At hindi ka takot sabihin yung totoo. Ganun ka ka-confident sa sarili mo, ganun kalakas yung aura mo, ganun ka ka-influential. Wow naman! I love that. Okay, ano pa ba? We have King of Swords. Oh, anyari? Oh my gosh. King and Queen of Swords. Oh, okay. I see someone na matalino pero kasi this is someone na hindi nagre-reklamo pero this time, sinasabi dito, alam mo kung ano tama at mali at hindi ka papayag na aapakan ka lang ng basta-basta. So, kung sino man yung mga taong kadil mo or taong kadil mo na pinahihirapan ka or sabihin natin minaliit ka or kinakalaban ka or kung ano man ang nangyari dito, ang nakita ko is you will be in control of the situation kasi alam mo kung anong dapat sabihin, alam mo kung anong tama at mali. You have a clear mind. Ayan, grabe. So, yeah, you have a very, very clear mind right now. So, King of Pentacles, the Emperor, Queen of Cups, King of Cups, Queen of Wands, Knight of Cups. Oh my gosh. So, I see someone. So, merong masculine dito na sobrang in love sa'yo, sobrang kanyang mahal. Wow naman. So in love yung nakikita ko and so romantic. Yun na lang. Let's end it there. Magandang cards. Okay. So, ang gusto kong tingnan ngayon is yung mensahe ng mga angels mo para sa'yo. Okay. Wait lang, guys. Parang gusto kong mag-pick up ng cards. Okay. Mag-wish kayo, guys. Tingnan natin Tingnan natin kung anong magiging kasagutan. Okay. Sige. Isang wish. Yeah, isipin mo ngayon yung wish mo. Okay. Ready ka na ba na buksan natin ang sagot sa wish mo? Comment ready now at bubuksan na natin to. Kasi kung hindi pa kayo ready, charot. And comment ready now. Okay. So, ayan, titingnan natin ang sagot sa wish mo. Okay. Ang sagot sa wish mo ay... Oh no, it's a no! At kung kailan mangyayari ang wish mo, wait. Ayan. So, nag-no siya pero kailangan mo daw munang mag-wait.
At ang advice sa'yo, success. Wow, guys! So, okay, alam mo, wag kang mag-alala. Kung nahihirapan ka ngayon, kasi hindi pabor sa'yo yung isang sitwasyon, maghintay ka lang at lumaban ka pa rin kasi nasa dulo ang success. Grabe naman. Parang nakaka-touch to na parang, yeah, kasi nag-no siya eh. Pero, wag mag-alala guys. Makukuha mo pa rin itong success na to. Kailangan lang talagang maghintay, okay? It's like the universe is working on it for you. At sa tamang panahon, I'm hearing divine timing. Makukuha mo to. May success eh. Okay, so alisin ko muna to kasi kukuha tayo ng mga mensahe from your angels. Ayan. Okay, ito na. Mensahe ng mga angels mo, 999. So, this is about completion of a cycle and release. Oh, money, money, money. Comment, claim, money, money, money. Ayan. O, diba? Good news na kagad. New beginning. Ano pa? Ancestors. 144K. So, you are a chosen one. Prayer life. Life purpose. Oh my gosh, something about life. We have Hebrews 11:6. And without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists. So, kailangan may faith ka para matuwa si God sa'yo. Siyempre, kailangan naniniwala ka na totoo si God at sa Kanya nanggaling ang lahat ng meron ka. Kasama na yung life mo. And that He rewards those who earnestly seek Him. So, kapag ikaw ay taus-pusong nagdadasal sa Kanya, may sincerity at maganda yung intention mo, tama yung intention mo, may reward ka galing kay God. Siyempre, i-bless ka niya. Root chakra. Okay. Oh, congratulations! And I just saw 144 on the screen. Ayan, guys. Oh, grabe ah. Katabi ng 144 yung congratulations. So, kung ano man ito, congratulations po sa inyo. Peace that transcends all understanding. So, itong peace ay galing ito sa Holy Spirit. Ano pa? Ang mga energies connected sa'yo. 10-10. Archangel Michael. Comment, thank you, Archangel Michael. And I just saw 12-12 on the screen. Soulmate, inner child healing. You know the truth. Okay. Unicorn. Wow naman, you are a unicorn. Ano pa? Oh, tumalon. Help others. So, kasi guys, kapag tumutulong ka sa kapwa mo, bumabalik yan. Higit pa sa tulong na binigay mo yung kapalit. So, doble or higit pa. Kaya, tulong lang ng tulong. Okay? Angelic present. Comment, thank you, angels, for being with me. Solar plexus chakra. Ayan, so, mukhang you are being very confident, authentic, and optimistic. Healing energy. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. So, kailangan magtiwala ka kay God ng buong puso mo. Buong buo dapat yung tiwala mo kay God. Crown chakra. Wow naman! 666 and detox. So, ibig sabihin nito guys, may kailangan kang alisin sa sistema mo at may kailangan kang baguhin sa sarili mo. Okay? I'm hearing resist the devil and it will flee. Pag-pray nyo yan, kung ano man itong kailangan mong alisin sa sistema mo, kung anong pagbabago ang kailangan mo, i-surrender mo yan kay God. Love is in the air. Oh wow, Goddess energy. Oh my gosh naman. This is so nice.
And love is in the air, diba? So, comment, Goddess Energy. Claim Goddess Energy. Ayan. So, ang ganda ng aura mo. Starseed and 4444. Wow! Okay. Mama Mary loves you and third eye chakra. Wow naman! Okay, meron pa ba? Parang daming message ngayon. Bakit? Divine timing, throat chakra. Wow, lahat na ata ng chakra andito ngayon 777. Matthew, 77 din oh. Tapos ayan, this is a very lucky number. Ayan, mukhang napakaswerte mo ngayon. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. So, pag may kailangan ka kay God, kailangan mo yung ipagdasal. Hingin mo, kumatok ka para pagbuksan ka ng pintuan. So, kailangan talaga magdasal ka. Oh, di ba? May pa 7-7, tatlong 7. Nature lover. Oh my gosh, wealth, guys. Comment claim wealth. Okay, I love it. May pa wealth, may pa money. Jesus Christ of Nazareth. Oh my gosh. Comment. Thank you, Jesus Christ of Nazareth, for forgiving my sins. And you have blessings from heaven. Oh my gosh, God, thank you. Comment, thank you for the blessings, God. Thank you, God. Ayan, guys. Grabe. Okay, ano pa? Salve Regina, si Mama Mary ito. And God is with you. Comment, God is with me. Comment, I love Mama Mary. Ayan. Meditation is here sa bottom of the deck. Obedience to God. Wow, guys. Okay, repentance. Alam mo kahulugan nito, kailangan mong sumunod kay God, kailangan mong hingi ka ng kapatawaran sa mga kasalanan mo at mag-meditate ka. Siyempre, kailangan baguhin mo yung ugali mo or yung asal mo na yung, kung ano mo yung pagkakamali mo, kailangan mong baguhin. Be still and know that I am God. Ibig sabihin, kalma ka lang. Huwag kang magbago kasi lahat pwedeng gawin ni God para sa'yo. Basta syempre, naniniwala ka, ginagawa mo kung ano yung kailangan mong gawin. You have obedience to God. May faith ka. At you repent from your sins. Ayan. Oh, comment, I am an earth angel. Isaiah 43:18-19. Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up, do you not perceive it? Alam mo, may regalo si God sa'yo. 717 on the screen. Gaano mong kahirap ang pinagdaanan mo sa buhay, may binibigay na blessing si God, malaking pagbabago para sa'yo. So, dito pala yung aking alagang pusa in case, ayan, ito siya, sumali na talaga siya. Gusto niyang sumali sa reading. Okay, ayan, pagpasensyahan nyo na. So, 333, this is the energy of abundance. Comment, 333, claim 333 and claim abundance. Spiritual warrior. Okay. So, kailangan mong magdasal. Oh, baliktad pala yung pagkakawak ko. We have deep breathing and angels. So, again, kailangan mo ng meditation. Okay? Malaking bagay ito para sa'yo. Kasi andyan ang angels para sa'yo. At maa-access mo sila kapag ikaw ay nag-deep breathing or nag-meditate ka. Proverbs 16:3, commit your works to the Lord and your plans will be established. Ipagdasal mo yung trabaho mo kay God at lahat ng mga plano mo. Kasi pag isinurrender mo yan kay God, talagang tutulungan ka, ibibless ka. Sigurado yan. Positivity. Wow naman! I love it. Okay. Anything else? Meron pa ba o wala na? Parang daming message niya. Success! And 22:22. Cleansing energy and the blood of Jesus protects you. And 11:11. Comment, the blood of Jesus protects me. Ayan, guys. Grabe. Anong advice? Tingnan natin. Galing sa angels mo.
Para sa ating mga Earth Angels at sa mga Divine Beauties. Spiritual abundance. Oh my gosh. Thank you, angels, for blessing me with infinite abundance. Comment, claim spiritual abundance. Oh wow, Archangel Michael, you are protected. Thank you, Michael, for surrounding me with your protective light. Thank you, Archangel Michael. Oh my gosh. Nakakatuwa. Okay, ano pa? Balance. Thank you, angels, for bringing my life into balance. Leap of faith. I'm ready to take a leap, angels. Thank you for doing it with me. Meron pa ba? Wala na. Meron pa ata ito. Peaceful warrior, Archangel Ariel. Thank you, Ariel, for helping me stand my ground with peace. Wow naman. You are strong and yet very peaceful. Ito pa, isa pa. The Divine Physician, Archangel Raphael. Thank you, Raphael, for shining your divine light upon my healthy body. Thank you so much, Archangel Raphael. Okay, advice para sa ating mga Earth Angels and Divine Beauties na nanonood. Intention. Intention is simply allowing the will and the mind to align and move in harmony. May I always focus on the highest. My intention is that all God's wishes for me come true. Alam mo, kapag ikaw ay naniniwala at very pure ng intention mo, talagang nangyayari. Yung mga wini-wish mo, yung pinagdadasal mo, tinutulungan ka. So, i-claim nyo na to, guys. And this is a very big and beautiful transformation for you. Kasi tingnan mo to mga butterflies na yan. It symbolizes transformation and napakadaming blessings na nakikita ko for you. And may mga wish granted ka din. I love it. Ayan. So that's all for our love message. Please like, comment, subscribe, hit the notification bell. Ang private reading is one-on-one session through video call. Hindi po ito para sa lahat. Para lang po ito sa yung talagang nangangailangan ng gabay, lalo na at alam mo sa sarili mo na ikaw din ay meron ka ding spiritual gift or somehow naunawaan mo yung energies or kahit naman wala, pero alam mo sa sarili mo na kailangan mong mabigyan ng gabay, then para yon sa'yo. Siyempre, kailangan willing ka din magbayad kasi may bayad po kasi kapag private reading kasi ikaw mismo yung i-reading. Tingnan niyo po sa description box. Andyan po nakalagay yung aking contact details. I-click niyo po dyan at mag-message kayo sa Viber or sa WhatsApp. Also, visit my Instagram and follow my new Facebook page. Sobrang thank you sa mga members ko. Mag-comment po kayo, guys. Gusto kong marinig kung anong video ang gusto nyong mapanood dito sa channel. Yan po ay para sa mga members. Kung hindi pa po kayo member, tingnan niyo po sa description box. Andyan po yung link para maging member, para magka-access kayo sa mga special videos na exclusive lang po sa mga members ng channel na to. I love you so much. See you again soon. Thank you, Earth Angels and Divine Beauties. I love you guys. Have a good day. God bless you all. Stay safe. See you again soon. Bye!